programa ni Sir Raffy Tulfo. Alam nyo, yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda. Hindi naman kasi talaga si Sir Raffy Tulfo may kasalanan dito kasi yung mga tao naman ang pumupunta dyan sa kanya, hindi niya naman pinipilit. Voluntary silang pumupunta dyan. Tama yan. Sa akin, okay yan. Yung mga public service agencies na yan, mga public servants na yan, sa tingin ko okay lang naman na ipatulfo sila para kalampagin. Wala namang problema doon. Nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga. Kung gusto mo pumunta kay Sir Raffy Tulfo, wala problema. Di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din eh. Rani, ano na naman tong pinaggagawa mo? Mga kabatas natin, ano nangyayari sa mga pulis natin? Ano ho? Kanina mga kabatas natin, ang pinag-usapan natin, yung mga pulis daw, sabi ni Raffy Tulfo sinamahan daw yung mga seniors na magpatulfo. Yak! Paano ulit, Rani? Paano yung yak? Yung mga pulis daw, sabi ni Raffy Tulfo sinamahan daw yung mga seniors na magpatulfo. Yak! Direng-diriha. Nakakahiya naman sa'yo. Sadyang hindi mo na talaga maalis sa sistema mo si Senator Tulfo, no, Libayan? Halos lahat na lang ay pilit mong pinapasok at kinakabit si SRT sa mga bagay-bagay kahit wala naman siyang kaugnayan o masasabing direktang kaugnayan sa isyo. Di maikakailang pilit kang gumagawa ng negatibong imaheng maikakabit sa kanya. Ganun ba talaga kalaki ang iyong galit kay SRT? Hay nako, Libayan. Bago natin ipagpatuloy, meron ninyong maipakita natin ito. Hindi naman, pag pinalit, alam nyo ho, no, hindi naman tama na syempre, i-judge din natin agad-agad yung, programa ni Sir Raffy Tulfo. Kasi nga, alam nyo, yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda. No? Syempre, may mga loopholes na kailangang ayusin, di ba? I hope matututo sila. And syempre, nag-i-improve naman sa tingin ko yung kanilang programa, kaya marami pa rin ang nanonood doon. Di ba? Dapat talagang ipatulfo ang government agencies or employees na hindi kumikilos. Manya na habit, pinaghihintay mga tao, inuuna ang tsikahan bago ang serbisyo na mamamayan. Tama yan. Sa akin, okay yan. No? Bakit? Yung mga public service agencies na yan, mga public servants na yan, sa tingin ko okay lang naman na ipatulfo sila para kalampagin. Wala namang problema doon. Si JM the Great, sabi niya, ang maganda lang kasi attorney, matatawagan agad-agad ni Sir Tulfo ang matataas na posisyon sa gobyerno. Maganda rin yun. No? Ibig sabihin, nakakakuha agad siya ng sagot. Di ba? Yan talaga maganda yan. Alam nyo kasi yung iba talaga, freedom yan eh. No? Freedom of choice. Ikaw ang pipili. So, kung gusto mo pumunta kay Sir Raffy Tulfo, walang problema. Di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din eh. Siyempre, nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga. Di ba? Ano na Libayan? Yak pala ha. So, hindi naman nila trabaho yun. Ito mas malala. Dalawang pulis umaming itananim ang droga sa suspect na umano'y by bust sa San Juan, Batangas. Hindi mo na nga sana ginawa, inamin mo pa. Hindi mo na nga sana ginawa, inamin mo pa. Ibig mo bang sabihin, Rani, dapat pinanindigan na lang ang pagsisinungaling? Panindigan na lang dapat na panatilihin ang pagkakamali at hindi nila dapat tinama? Ganun ba? Siyempre, tanong ng maraming tao. Attorney, pwede ba yan pumasok sa right against self-incrimination? Siyempre. Yan naman ang hirap sa'yo, Libayan. Panoorin mo kasi ang hearing kung kailan nangyari yan. Nasa nearly 4 hours lang yon. Napakalinaw. They could have invoked their right against self-incrimination, but they did not. Instead, sila ang mismong umamin. Sa unang hearing pa lang niya nakapaloob sa nasa 8 hours sa pagdinig, napakarami na rin nilang inconsistencies. Kung saan nga, ang ilan ay natalakay na natin sa content nating ito. Kaya sa'yo Libayan, bago ka dumakdak, aralin mo kasi muna kung ano ang mismong nangyari. Mismong kapatid nga ng isa sa mga involved na pulis na natanong dyan, testigo pa in favor sa napatay na biktima. Pakinggan natin ito mga words natin. Frontline sa umaga. Frontline Pilipinas, News 5 everywhere. My favorite. No, wag nyo sanang i-delete ito. Oh, let's go. Walang lehitimong buy-bust operation. Yan ang inamin ng dalawang pulis Batangas kaugnay ng ikinasa nila umanong operasyon sa San Juan noong Mayo, kung saan
isang lalaki ang nasawi. Nasa front Well, at least lesson, no? At alam natin ngayon na dahil umamin sila, well, like I said, we will assume that they are telling the truth. Alam natin na nagtatanim talaga sila ng droga. Huwag naman ganun. This time, I would agree with you, di ba yan? Kahit napaka-awkward sa feeling because the way you said it parang ang absurd kasi. Anyway, as I was saying, I can hardly find any explicit statements where the Supreme Court found police officers guilty of planting evidence for that matter. As I understand, the court only recognized the possibility of evidence being planted due to the suspicious circumstances and procedural violations. Tulad na lamang dito sa one of the recent publications from the official site of the Supreme Court dated February 2, 2024. Bungad pa lang, it says, and I quote, without the insulating presence of the mandatory witnesses during the seizure and marking of evidence in warrantless drug arrests, the evils of switching, planting, or contamination of the evidence negates the integrity and credibility of the seized items, casting reasonable doubt on the guilt of the accused, and unquote. Kahit nga ang Korte Suprema ay wala talagang nagpapahayag na napatunayang direktang nagtatanim ang kapulisan ng ebidensya na kalimitan nga'y ilegal na droga. Nakita nyo na? Kung hindi sa ating mga mambabatas mula sa mababang kapulungan, na tulad din ni SRT ay talaga namang masusing sinusuri ang mga bagay-bagay. Na, dahil nga sa pag-conduct ng congressional hearing in aid of legislation, heto nga, provided that it's true, finally, mayroon ng mismong pulis ang umamin sa pagtatanim ng ebidensya. Kidding aside, I know that it's not something to laugh about. However, aminin nyo, kayo man ay napapakamot na lang talaga. Ang ganitong pagsasagawa ng pagdinig promotes transparency and accountability, hindi ba? frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walang nangyaring buy bust. Yes or no? Yes. Walang Ang hindi ko rin maintindihan, mga kabatas natin, bakit hindi ito nangyari sa korte? Kawawa naman yung mga kapulisan natin, di ba? Bakit liba yan? Anong mali sa nangyari sa hearing na yan? Mali bang umamin ng mga pulis na yon? If I am to give a shallow reason, ito ang aking sasabihin sa iyo, liba yan, baka sakaling maunawaan mo. Alam mo, sa mga pagdinig in aid of legislation tulad ng sa House of Representatives at maging sa Senado, ay nagiging beneficial sa pag-expose at pag-a-address ng mga isyo tulad nga ng maling gawain na pagtatanim ng ebidensya ng kapulisan. Ang mga ganitong pagdinig ay nagsisilbing platform for uncovering truths that may not surface in other settings, including courtrooms, don't you think? Ikaw pa nga nagsabi, at least nalaman nating totoong nagtatanim sila, hindi ba? Samantalang ang Korte Suprema ay walang direktang pahayag na nagsasabing tahasang ginagawa iyon ng kapulisan, at least not that I know of, sa dami ng ating sinaliksik at nakonsulta. Hindi naman yan tulad mo, libayan, na ginagamit bilang platform ang social media upang magpalaganap ng kung anumang klaseng negatibong usapin which is deemed way too personal in nature. Oh my! Anong benepisyo ang maibibigay noon sa taong bayan? Paano naging public interest ang usaping pampamilya ni SRT Halibayan? Yang pahayag ng kung sino ang pinagmamalaki mo. Paano naman din nakatitiyak ang mga tao na totoo ang sinasabi ninyo kung hindi yun matatawag na kasiraan? Hindi ba ang ganyang mga bagay nga ang dapat na pinag-uusapan privately at sa korte dapat dalhin? Anong tawag dyan? Ano ang motibo mo, libayan? Hindi ba personal na pag-atake yan at maituturing na malisyoso? Tanong lang naman. Hirap na hirap sila na pangalagaan yung kanilang uniforme para hindi madumihan. Tapos ganyan lang, napuputikan na agad. Kawawa din kasi pag broadcasted na ganito, mga kabatas natin. Alam nyo kung bakit? Kasi kung sa korte ito, hindi madadama yung mga ibang pulis na matitino. And maraming pulis na matitino. Okay? Maraming pulis na gumagawa ng kanilang katungkulan at hindi nagpaparafi Tulfo in action.
Pakiulit nga ba yan? Okay? Maraming pulis na gumagawa ng kanilang katungkulan at hindi nagpapa-Raffy Tulfo in action. Tanga talaga. Oh, hindi ako nagsabi noon ha. Grabe si Mang Kevin sa'yo no? Di ko rin siya masisi, dahil tulad ng ibang vlogger na aking napanood, ay talagang makakapagsalita ka nga ng ganun kung maririnig ang mga pinagsasasabi mo. Seriously ba yan? Sadyang nakakabit na talaga sa diwa mo si SR Tino? Patay tayo dyan, delikado. Ibang level na ang obsession mo sa kanya. Pero ano nga ulit yung sinabi mo tungkol sa RTIA? Alam nyo, no, hindi naman tama na syempre i-judge din natin agad-agad yung programa ni Sir Raffy Tulfo kasi nga alam nyo yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda, no? Syempre may mga loopholes na kailangang ayusin, di ba? I hope matututo sila. And syempre nag-i-improve naman sa tingin ko yung kanilang programa kaya marami pa rin ang nanonood doon. Di ba? Sabi niya, ang maganda lang kasi, attorney, matatawagan agad-agad ni Sir Tulfo ang matataas na posisyon sa gobyerno. Maganda rin yun, no? Ibig sabihin, nakakakuha agad siya ng sagot. Di ba? Yan talaga, maganda yan. Alam nyo kasi yung iba talaga, freedom yan eh, no? Freedom of choice. Ikaw ang pipili. So, kung gusto mo pumunta kay Sir Raffy Tulfo, walang problema, di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din eh. Nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga, di ba? Yun naman pala, nandyan ng Raffy Tulfo in action para tumulong. Take note, swift justice talaga. Ano ba naman kasi ang gusto mo libayan? Baka nakakalimutan mo, may constitutional mandate sila. The Philippine Constitution grants Congress, both upper and lower, the power to conduct inquiries in aid of legislation na siyang nakapaloob sa Article 6 Section 21. At ang kapangyarihang iyon ay talaga namang essential sa pag-craft ng epektibong batas o di kaya'y pag-amend at upang matiyak ang pananagutan. Sa pamamagitan din ng mga pagdinig ay nagkakaroon ng public awareness about the extent of the problem, kung saan nga it can lead to public support for necessary reforms, bukod pa nga sa karapatan iyon ng lahat. Paulit-ulit ng pinaliliwanag nga yan. Pinalalabas mo kasing dapat ikubli na lamang mula sa publiko ang kanilang mga pagkakamali. Gusto mo bang sabihin sa taong bayan na hindi nararapat ang transparency, and to hold them accountable? Ang mga ganitong pagdinig ay may mahalagang papel sa paglantad at pagtugon sa mga sistematikong issue within the law enforcement. Bagamat maaaring magdulot ito ng negative publicity, tulad na nga ng ating ipinahayag, they ultimately serve the public interest by promoting transparency, accountability, and legislative reforms. Ang mga ganong pag-amin, even if uncomfortable, can lead to important legislative reforms aimed at eradicating illegal practices and ensuring stricter adherence to protocols. Yun nga ang mismong purpose din, and at the same time, upang mas maunawaan ang mga pangyayari, para na rin ma-identify kung saan nagkaroon ng lapses nang sa ganon ay ma-address nito ang broader patterns ng misconduct. And propose necessary amendments sa existing laws to prevent future abuses. Tandaan natin, may buhay na nawala dahil sa ginawa ng mga pulis na yon. Ang biktimang iyon ay hindi nakatanggap ng so-called due process bago pa makitil ang buhay nito. Pinatay yung tao ng walang basehan at walang kalaban-laban. Pero tila walang halaga sa iyo ang buhay na nawala. What's wrong with you? Kasalanan ba ng biktima na di umano'y gumawa ng masama ang mga pulis na siyang dapat nagpoprotekta sa taong bayan? Para kasing sinasabi mong dapat ang pinakikita lang sa publiko ay pawang magaganda lang. You're crying foul dahil according na nga rin sa'yo ay para bang hirap na hirap nga silang pagandahin o pabanguhin ang kanilang imahe, na, in the first place ay sila rin ang may kagagawan at sira na noon pa man. Sila din ang gumawa niyan sa mga sarili nila. Ilang taon na nga ba silang inaalaw at henehele? Ang gusto mo palang mangyari ay e-baby ang mga pulis na tila o di umano'y mga naging kriminal. Nasasabihin pang, okay lang yan mga pulis, kasama talaga sa trabaho nyo ang pumatay kayo ng inosente at taniman ng ebidensya para makatakas kayo sa kasalanan ninyo, ganun ba halibayan? Ganyan ba ang gusto mong mangyari? Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat that those PNP personnel may be subject to public judgment without due process, potentially damaging their reputations. All the more, that such revelations of misconduct will undoubtedly further erode public trust in law enforcement agencies na dati nang ang sira dahil na rin sa kanila mismo. And that's the price they have to pay.
So ano ang dapat gawin? Umaasa tayong maging wake-up call yan finally for all of them to adhere to stricter compliance of such procedures and protocols. Kaya nga malaking tulong din yun upang ma-review mabuti at magdulot ng pagbabago upang maiwasan ang ganong mga unfortunate na pangyayari sa hinaharap. Pakaisipin ninyo ito. Nauunawaan naman natin ang repercussion ng mga ganong tagpo para sa kapulisan. However, while protecting individual rights is crucial, exposing systemic issues serves the greater public interest. At yan ang bottom line, public interest. Pero ito, this is bad rep. Kawawa na naman yung mga pulis dito. Siyempre, maglilinis na naman sila ng kanilang nadungisan ng uniforme ng pagkatagal-tagal dahil sa mga gantong klaseng tao, gantong klaseng mga pulis. Nangyaring buy bust. Yan ang inamin ni Police Master Sergeant Juan Macaraig sa House Committee hearing kaugnay ng ikinasang Dapat hinubad mo na yung ano mo. Ayan. Sang-ayon ako sa'yo dyan. Pero nakakapagtaka na ayaw mong maisapubliko ang ganyan? Ikaw man ay hinusgahan mo na hindi ba? Hanggang kailan hahayaan ang mga maling gawain sa kapulisan? Gaano tayo nakasisigurong sila lang ang gumawa ng ganun klaseng kriminalidad? Ilang buhay ng mga inosente pa ba ang kailangan may buwis para finally ma-address yan? Tama ka, bad reputation, so what are we gonna do about it? Mas lalong dapat malaman ng publiko ang realidad na nangyayari sa loob ng ahensya. Sila nga ang maituturing na one of the most privileged sa paswelduhin ng taong bayan. Ang lalaki ng mga sweldo, at tulad nga ng naibahagi natin sa nakaraang uploaded content ay libre o wala silang ni isang sentimong ambag sa lifetime na pensyon nila. Yan ay bukod pa sa dinobleng sweldo at sangkaterbang bonuses and allowances na wala sa iba. Oh, wow. Mas dapat lang na mag-expect ang taong bayan ng mas mataas, mas maganda at mas maayos na pagtatrabaho nila. Ano yan, we will just settle for less. Ganun na lang. Sila nga ang dapat na crime buster at sila ang dapat nagpe-prevent at hindi nangunguna sa illegal na mga gawain. Naipaliwanag na natin yan, mismong mga dating pulis din ang nagsasabi niyan. buy-bust operation sa Barangay Lipahan sa San Juan, Batangas noong May 28. Sa naturang operasyon na pinangunahan ni Macaraig ng San Juan Municipal Police na Hindi ba? Siya pa yung nanguna, no? ikinasang buy-bust operation. Walang nangyaring buy bust. Yan ang Siya pa yung nanguna. inamin ni Police Master Sergeant Juan Macaraig sa House Committee hearing kaugnay ng ikinasang buy-bust operation sa Barangay Lipahan sa San Juan, Batangas noong May 28. Sa naturang operasyon na pinangunahan ni Macaraig ng San Siya rin ang nanguna. Ang tanong natin dyan ngayon, mga kabatas natin, Police Master Sergeant Macaraig, ilan ang tinaniman mo? Kung meron pa ng droga bukod dito. Nakakalungkot. No? Ito yung tunay na nakakalungkot. Straight from the horse's mouth. Straight from the leader of the operations. Juan Municipal Police namatay sa shootout ang suspect na si Brian Laresma at na-recover Isipin mo, nagtatanong ka lang, nagtatanim ka tapos pinatay pa. daw sa kanya ang 2 sachet ng shabu, 1 baril at mga bala. Sa unang pahayag ni Police Sergeant Michi Perez na siyang nakabaril sa suspect, iginiit niyang si Laresma ang unang nagpaputok ng baril. Napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako sir. Kapilitan na sir akong gamitin yung issued firearm ko sir. Nakita nyo na? Yang nasaksihan nating frustration ni Libayan ay hindi gaanong nalalayo sa frustration na nararamdaman at nararanasan ng ating mga mambabatas, higit lalo na si Senator Raffy Tulfo sa tuwing nakakadaupang palad ng mga baluktot at nalilihis na mga pulis. Pero syempre ayos lang para sa kanila ang ma-frustrate, pwera lang kay SRT. Pero
Pero kaduda-duda para sa mga mambabatas ang naging salaysay ni Perez sa mga pangyayari. Kaya naman sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, nagpatawag ng executive session ang mga kongresista kasama ang iba pang mga pulis na kasali sa operasyon. Pagkatapos nito, ibinunyag ng mga mambabatas na may ibang bersyon sa kwento ng ibang operatiba. Dito na nagsabi si Perez na maghahain siya ng panibagong affidavit. Bagay na ipinagtaka ni Committee on Public Order Chairperson Dan Fernandez. Ano yun kasi ang problema rin dito mga kabatas natin eh. Dito sa mga gantong pagdinig, sa mga gantong hearing, hindi siya korte eh. Tignan niyo, pabago-bago yung salaysay nila. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin? Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun. Yes, sir. So, hindi totoo yun. Yes. And even yung baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Tigil na yan. Kawawa naman yung kapulisan natin. Oh, nananawagan si Libayan. Tigilan na raw ang mga pagdinig dahil nai-expose na masyado kung gaano katalamak ang kriminalidad sa PNP. Kawawa naman daw sila. Kawawa naman daw mga pulis na nagtanim ng ebidensya at pumatay ng inosenteng tao. Ano ba kayo dyan sa Kongreso? Tigilan nyo raw, sabi ni Libayan. This is insane, dude. Pero para mas madali, kakiskasa naman ang siko ni Kuya Benji na tatay ng girlfriend mong si Christina, yung may pasimuno sa hearing na yan. Narito, ayan si Congressman Romeo Acop ang nag-introduce niyan. Malinaw na nakasaad sa House Resolution number 776. Ayan, pagsabihan mo si Congressman Acop, di ba yan? Pag-alitan at patigilin mo. Di mo rin magawang magmatapang, di ba yan? Kaya tiklop ka, kasi hindi naman si SRT ang involved dyan sa hearing kahit na kanina mo pa pilit sinisingit ang pangalan niya. Alam mo kasing malapit yan kay Kuya Benji, remember, kasama nga siya sa nag-convince para tumakbo. Panoorin mo ang kabuoang hearing para nakita mo sana kung gaano kaskad ang approach ni Kong Acop sa mga pulis. O di kaya ay panoorin mo ang ilan sa mga recent videos na na-upload namin dito kung saan ay ginamit bilang comparison ang hearing sa Congress sa pamumunang ginagawa nyo kay SRT. Dahil kung si SRT ang gumawa ng mga ginawa nila, tiyak na nanggagalaiti ka na naman dyan. Come on, Libayan, sitihin mo si Kong Acop. Magsisigaw ka rin dyan tulad ng ginagawa mo sa tuwing nagpapalaganap ka ng kanigahan at sa tuwing naghahanap ka ng butas kay SRT at binibigyan ng maling kahulugan ang bawat ginagawa niya. Sa kilos at reaction mo, malinaw na talagang may galit ka lang kay SRT at siya talaga ang pinupuntirya mong pakadiinan ng mga maling perception mo. Nasa na ang issue, hindi tao? Totoo nga bang tao na ang issue sa'yo, particularly SRT? Tanong lang naman. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun. Yes, sir. So, hindi totoo yun. Yes. And even yung baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Tigil na yan. Kawawa naman yung kapulisan natin. Nadadamay ang mga matitinong pulis? Hindi ba, they were trained that way din? We want you to understand that we've just thought about this, ha? We're just exploring other possibilities, the pros and cons, etc. Sa training halimbawa, hindi ba pagkakamali ng isa, push up na lahat? How about the doctrine of command responsibility? Pagkakamali ng isa, pananagutan ng lahat. Ang parehong konsepto ay naglalayong tiyakin ang pananagutan at panatilihin ng disiplina sa isang grupo. Parehong kinikilala na ang mga aksyon ng individual ay maaaring makaapekto sa buong organisasyon, so might as well supervise each other. Tipong, pananagutan nyo ang bawat isa.
Sino ba naman gustong maparusahan dahil sa pagkakamali ng iba, hindi ba? Kaya kung mapapahiya ang isa dahil sa kanyang pagkakamali, nandun ang posibilidad na madamay ang lahat, kung kaya mas dapat nilang paigtingan ang paghihigpit sa tama at maayos na pagsunod. Para nga mas maging maingat at mas pagbutihin nila nang sa ganun ay ma-prevent na mangyari pa and hopefully ay ma-eradicate na ng tuluyan at tuloy-tuloy ng malinis ang hanay. Siyempre, para hindi madamay, sila na rin obligadong panatilihing magawa ng maayos ganun din sa kanilang mga kasamahan. Pero hanggang kailan magiging burden ng mga pulis? Si Libayan na nga rin nagsabing nangyayari talaga ang ganyan. So ano, pababayaan na lang. Ngunit lagi na lang ba silang babantayan lalo pat may presumption of regularity pero tulad nga niyan, napatunayang illegal ang ginawa na sila mismong mga pulis ang kusang umamin. Hindi na obrang baby ang mga to, maybe it's really high time to let them learn the hard way na dapat masusing mapag-aralan ng ating mga mambabatas. There must be something wrong somewhere na dapat nilang ma-identify kaya kailangan nila itong himayin. Kung mali ang mga pagdinig ng mga ginagawa tulad ng pinapalabas ni Libayan, bakit pinapayagan pa rin? Baka naman talagang aminado silang kailangang gawin, di ba? Uulitin lang natin. While protecting individual rights is crucial, exposing systemic issues serves the greater public interest. Yan ang batayan ng pagbabalanse. Ganun talaga, kailangang mamili. Parte talaga yan, hindi maiwasan that they'd be subjected to public scrutiny dahil may pananagutan sa taong bayan yan sila. Hindi naman natin sinasabing dapat lang mapahiya, ang sasama kasi ng mga isip nyo, kundi binabalanse lang ang mga bagay-bagay. Karapatan ng lahat na malaman ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagpapapanagot sa mga pinuno sa mga kilos ng kanilang mga tauhan, maaaring mapanatili ng kapulisan ang mataas na pamantayan ng pag-uugali at magtatag ng mapagkakatiwalaang relasyon sa komunidad. Dito papasok ang kahalagahan ng mga pagdinig sa Senado at Kongreso. Paulit-ulit na lang kasi ang paliwanag why hearing in aid of legislation is badly needed. Sa pamamagitan nga ng mga pagdinig ay mataas ang posibilidad na makapagbigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa mga mambabatas na lumikha o mag-amyenda ng mga batas upang ma-regulate o tuluyang maalis ang mga ilegal na gawain sa loob ng law enforcement. At kahit ang kanyang superior na si Macaraig na paamin ding tinanim lang ang mga ebidensyang nakuha sa suspect. Sino nagay ng baril doon? Kawawa mga pulis nito. Matinding paglilinis na naman ng pangalan ng gagawin nila dito dahil sa mga taong ito. Well, hindi ko naman dinideny mga kabatas natin na merong nangyayaring ganyan. Ha? Pero ang problema ko kasi mga kabatas natin, tulad ng ginawa ni Rex LV dito, ginagawang public spectacle yung mga issues na ganyan. No? Yung mga matitinong pulis na dadamay. Diba? Sa bridge, kasama yung Shabu. Ikaw o si Michi? Michi siya. Si Michi. Nauna ng Ikaw o si yung baril doon sa bridge, kasama yung Shabu. Ikaw? na paamin ding tinanim lang ang mga ebidensyang nakuha sa suspect. Sino nagay ng baril doon sa bridge, kasama yung Shabu? Ikaw o si Michi? Michi siya. Umamin sila. Sa kabilang banda, consider ang Libayan's argument na dapat itigil ang mga ganong pagdinig dahil kawawa daw ang mga pulis ay parang may naalala ako. Ano ang mas malala, yung ganyang napalabas ng mga mambabatas ang katotohanan kung saan umamin na mismo ang mga pulis sa kanilang nagawang krimen, o ang dating pulis na puro pamimintang ang ginawa implicating top official na walang ebidensya na direktang magpapatunay sa kanyang alegasyon? Narito ang halimbawa. Yes, General. Are you conflicted? Are you conflicted, sir? Yes, General Magalong. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Aaron, nag-usap naman tayo. Sir, can I just, Can you address the chair, please? Sir, last week, nag-usap, sir, kami ni Aaron. And he told me everything. I know, Aaron, that you're in a tight situation. I'm also in a tight situation, no? We're thinking about the safety of our family. We're thinking about our own safety, no? Pero this is a fight between right and wrong. Bakit hindi mo sabihin kung ano yung sinabi mo sa akin?
Bakit? Sino kumausap sa'yo? No? Dapat sabihin mo because, the only way to, clarify everything is to simply tell the truth. Aaron, please. Sir, there was a time when Jan Albayade called me. I cannot recall kung anong date yun, sir, kung anong specific month. But it's between July and December 2016. And nagtatanong siya ng status of the case. Yung status ng case nung Nina Baloyo. Patay tayo dyan. Nagtanong lang naman pala ng status. To give you a brief background, inakusahan nga kasi ni Kuya Benji na involved daw ang dating Chief PNP General Oscar Albayalde sa 2013 drug buy bust na isinagawa sa Pampanga. Di umano, binraso raw ni General Albayalde si dating General Aaron Aquino para palusutan ang mga tauhan ni Albayalde na sangkot sa drug buy bust. Protector nga daw kasi siya ng so-called ninja cops o yung mga pulis na sangkot sa pagre-recycle ng mga confiscated illegal drugs. Pero hayan, malinaw na malinaw, mula mismo sa sinasabi ni Kuya Benji na tinawagan daw ni General Albayalde na si General Aquino, ay nagtanong lang naman daw ng status. Inakusahan din niya ang dating chief na nagkaroon ng bagong SUV mula sa so-called Agaw Bato na wala rin mapakitang ebidensya na nagkaroon nga si General Albayalde. Hayan na ang kanilang sagutan as featured sa ulat na ito mula sa isang news agency. Masyadong komplikado at mahaba ang tinakbo ng mga pagdinig at kabilaang interviews nila. At heto pa, sa isang panayam ay inamin mismo ni Kuya Benji na bagamat siya ang investigador noon, ay wala naman siyang knowledge talaga, taliwas sa sinabi niyang malakas daw ang kaso. Yesterday, we also spoke with the spokesman of Malacanang, of President Duterte. Now, he said that as a lawyer, the allegations against General Albayalde amounted or were tantamount to hearsay. That's true, Christian. I am an investigator and I do not have any personal knowledge of what happened. Oh my! Mismong former presidential spokesman and chief legal counsel nagsabing tila hearsay lang ang mga pinagsasabi nila Kuya Benji patungkol sa kanilang alegasyon. Hearsay, in short, chismis. Look, wala tayong pinapanigan dito ha. Binibigyan lang natin ng halimbawa si Libayan. No, pagdating naman kay General Albayalde, in fairness to the man, pinapakinggan ko yung isang press con niya. Yun ang gusto kong sagutin din ng mga pinapatungkulan niya. Sabi niya, kung totoo lahat yung sinasabi niyo, 3 beses niyo na akong inimbestigahan, ba't wala kayong inihain na kaso sa akin? Ba't ngayon lang kayo nagsasalita? I want those investigators to respond to that. Napaka-valid yung kanyang ni-raise na issue. 3 times mong inimbestigahan, tapos wala kang charges, and then suddenly you're telling people na involved ka. And another thing, as a lawyer, not as a spokesman, as an ordinary lawyer watching the proceedings, yung kasi tinanong ko kanina kung anong tingin ko. Like for instance, yung statement na yung kay General Lacanindao, di ba, malaking prueba doon. Alam mo, ang problema doon sa statement ni General, meron siya sinabing, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Sa hukuman, hindi pwede yun. Pag ganyan ang salita mo, wala na. Dismiss ang kaso mo. Kasi dapat doon, nung tinawagan po ako, seryoso at talagang pinipilit niya na ganito. At sinabi pa nga ako, nakatanggap siya ng pera. Mga ganun dapat. Pero sabi mo, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Ano ba namang klaseng testimonya yan? Pangalawa, yun naman kay Mayor Magalong, with due respect to you. Ang naririnig ko rin kasi parang hearsay din, parang hindi personal knowledge. Hindi rin papasok sa hukuman yun. Yun ang nagiging problema dyan. Yun naman kay Mayor Magalong, with due respect to you. Ang naririnig ko rin kasi parang hearsay din, parang hindi personal knowledge. Hindi rin papasok sa hukuman yun. Yun ang nagiging problema dyan. May problema ka talaga. Para pareho kayo magkakaproblema. Ngayon, sa mga nanonood nito,
Anong masasabi nyo kung pagkukumparahin ang mga hearing na yon na tinututulan ni Libayan at sinabing ang itigil na dahil kawawa raw mga pulis dahil nga umamin sila sa krimen? Nadadamay daw kasi ang ibang mga matinong pulis. Pero sa hearing na isinagawa kung saan nga ay inakusahan nila Kuya Benji si General Albayalde, hindi ba mas kaiya-hiya at nakakalumural ang ginawang yun ni Kuya Benji? Narito ang isa pa. Sa totoo lang, ibig sana nating ma-explore ang involvement ni Kuya Benji sa nangyari kay former Senator and SOJ De Lima. Just that, mas lalo tong komplikado, pero malay nyo bigla kong mabanggit na lang. General Magalong categorically stated that there is no evidence whatsoever or no investigation whatsoever linking Laila De Lima to drugs or to any impropriety whatsoever. Paano ba yan, Kuya Benji? Balita ko seasoned investigator ka raw noon. Wait, what? Oh my. Tignan pa nga natin ibang mga kaganapan. Mr. Chairman, can we request General Lacadin to please narrate to us what happened during this investigation po? Tignan nyo ha, si Kuya Benji talaga ang nag-initiate na pagkwentuhin si retired General Rudy Lacadin para maipagdiinan lalo ang kanilang allegations against the former PNP Chief Retired Police General Oscar Albayalde. Ayon nga sa kanila ay tumanggap daw ng pera si Albayalde mula sa illegal na droga. Pakinggan natin what retired General Lacadin has to say. Ka na mag-senador, tanong ka ng tanong. Dinedirect ko na po sa inyo. Sige. Yeah. Yes, sir. The investigation I conducted is a sort of validation on the incident because of the fact that CIDG was involved during the initial stage of the operations. In-skip na natin yung mga pasakalya niya ha. Let's go straight sa gustong pakwento ni Kuya Benji sa kanya. There was a time that during the investigation I'm conducting, I cannot remember if he was still the PD of Pampanga at that time. He called me up, actually. And ang usapan, I cannot exactly remember the conversation, but ang maalala ko is that, Sir, parang na-investigahan nyo daw kami. Yun ho ang tono. So sabi ko, yes, Oka, I cannot inform you na nagkakandak ako ng investigation because this is just a validation. But if you are nothing to hide, wala naman kayong dapat katakutan. No? Yun yung aking tono. And ang sabi niya is, I don't know if jokingly, sabi niya, actually sir, konti lang naman ang napunta sa akin dyan. I did not elaborate because I don't want to be influenced in the validation process. Yun lang po ang aking nasasabi. Sandali ha. Just imagine, upperclassman ni Albayalde yan si Lacadin. Kung kayo nasa posisyon ni Albayalde, for the sake of argument ay ipagpalagay nating totoo yan. How likely are you gonna tell your superior ang kalokohan mo? Imagine admitting na nakatanggap ka ng pera mula sa illegal drug raid na sinagawa noon pang 2013. Ano ka ipapahamak mo sarili mo? This is insane, dude. Lahat nga naman sila, sina Kuya Benji, Lacadin, Aquino, at iba pa, ay may kakayahang mag-imbestiga noon dahil sila ang mga nasa posisyon. Pero anong ginawa nila? Wala. Sinabi nga ni Lacadin na kaya hindi niya na pina-elaborate pa ang anong sinabi ni Albayalde ay dahil ayaw niyang maimpluwensyahan. How ironic. Paano ka maimpluwensyahan na kung tutuusin ay mas madali na nga dahil di umano ay umamin sa kanya na tumanggap daw ng pera. Take note, noon pang sometime November 2013 ang anong pangyayari ha? At nilahad na lang nila dyan, and that was 2019 na. Oh! Talagang mapapaisip ka nga. So, anyway, masyado kasing malalim ang isyo at sa totoo lang ay marami pa tayong natuklasan, ngunit hindi na natin tatalakayin pa dito. Mas lalo tayong nakiliti ng curiosity tungkol kay Kuya Benji. Pero yun na nga, maaari niyong mapanood ang series of Senate hearing na yan upang mas maunawaan nyo. Heto, pagpatuloy na natin. I don't know if jokingly, sabi niya, actually sir, konti lang naman ang napunta sa akin dyan. I did not elaborate because I don't want to be influenced in the validation process. Yun lang po ang aking nasasabi. Sinabi ni General Albayalde yun, konti lang napunta sa akin? Yun ho ang aking ma-recall. Sige. General Albayalde,
I don't want you. This is your day. You have to answer. Yes, I really do not know, sir, kung ano po yung conspiracy dito. It seems that everybody is ganging up on me. I really do not know. No, it's very unlikely naman po na General Lacadin ay sasabihin ko siya, we never had the chance of having under one office, no? Hindi ko po alam kung anong against niya sa akin si General Lacadin. Pero kung sabihin mong sinabi ko yun, ang tanong po ulit, why was not I charged? No, after all this investigation, 3 na po ang nag-imbestiga, Your Honor. Why was not I charged? Why in all the investigations? Sir, I will join you there. Po ako na let me continue what you're saying. O diba? Meaning to say, hindi sila magkaututang dila para magkaroon ng confidence si Albayalde para magsabi sa kanya aside from the fact that he is his upperclassman. Napaka-inappropriate noon. Pero sige, pagbibigyan natin. So ibig ba sabihin, kinaya kaya o binatabata lang sila ni Albayalde? Nilampaso lang silang mga generals ng isang colonel lang at that time. Ganun ba? Why was not I charged? Why in all the investigations? Sir, I will join you there. Po ako na let me continue what you're saying. Excuse me, General Albayalde. Let me just continue what you're saying. I hear you loud and clear. I'm going to ask General Petrosanta and General Purisima and General Magalong and General Lacadin. Lahat ng tao, kinaso nyo kagad. Si Colonel Albayalde, sinantabi nyo. Whether he was suspended, ang dami nyo nomenclature, administrative relief, tinanggal siya. Kaya nga sabi ko, I was taking the casualties for him, tinanggal nyo ako, ano ba kasalanan ko? Hindi niya ginawa eh. So, ano ang kasalanan niya? Bakit hindi niyo siya chinarge? Kung bakit nyo, ano ba, command responsibility ba, dinali nyo sa kanya? Yung bang information mo na konti lang nakuha ko dyan, meron ba kayo nabalitang mga kotse na nakuha niya, o yung mga tao niya, or do you have information na hindi niyo lang ma-prove? Ano ba ang nangyari dyan? General Magalong, what do you say? Mr. Chair, what happened was that when we were conducting the investigation, our investigators received some feelers na yung ibang membro gusto sanang magsalita. Muli, in-skip na natin mga dahilan ni Kuya Benji para lang ma-justify na wala talaga silang nagawa. Pakinggan natin ang ultimate answer ni Kuya Benji matapos niyang maglitanya. Kaya I keep on saying, admittedly, we don't have any hard evidence against General Albayalde. Kaya I keep on saying, admittedly, we don't have any hard evidence against General Albayalde. Tapos na boxing? Yan yung sinasabing seasoned investigator na multi-awarded ha. Mukhang magaling nga. All this time ay wala na produce na pang-suportang ebidensya. Ano puro dakdak lang? Ano yan, puro lang ba pang decoration ng mga awards? This is insane, dude. Na, siya mismong nag-imbestiga at nag-akusa ay wala ka palang ebidensya. Ngayon, tatanungin ko ulit, ano ang mas nakakaawa at nakakahiya? Itong mga retired generals na mula pa sa prestigious na PMA na nag-akusa na hinayag nila publicly during the Senate hearing na puro lang palakoda. O yung 2 non-commissioned officers na umaming nagtanim ng ebidensya at pumatay sa taong inosente. I mean, parehong nakakahiya diba? Pero di hamak na mas nakakadiri yung mga PMAers na nagbangayan sa Senado at pinagtulungang pinagbintangan ng mas mababa sa kanila na walang mapresentang ebidensya. Hindi kaya mas tinutulan dapat nilibayan yan noon? Heto tignan nga natin ang isa sa mga panayam naman kay former PNP Chief Retired General Oscar Albayalde. Balita ko may iniwang tanong ang interviewer. You really don't know where Mayor Magalong is coming from, but you do know, don't you? It's just that you can't say it. I really don't know because I think this guy is really trying to portray himself as a man of integrity. That's all. No, that's all. This is all going to the projection of who you are. As I've said, I think this is a battle of personality and character. As I've said, the people will judge me. No, we present records here, Carmina, not insinuations. I am going to ask you this question, General Albayalde. As the allegations against you are, you're sort of a protector of rogue
policemen. Yeah. That's the allegation. Okay. Let me ask you now, do you think that Mayor Magalong is a protector of rogue cops? Do you think that Mayor Magalong is a protector of rogue cops? Do you think that Mayor Magalong is a protector of rogue cops? Kayo ba, kaya niyong sagutin? Oh, nai-explore lang natin ito ha. Total naging example para kay Libayan kaya inusig ng curiosity. Let me just go back to the Senate hearing yesterday. It was also alleged that you yourself purchased a brand new SUV. You know, I ask again, please show me a proof. Show me proof. Even a picture. These are all allegations, Carmina. Please, no, when you talk of something, you have to show proof. He claims he had an airtight case. Yes, again, we go there. Remember, when the first time General Petrosanta filed a case against these people, it was pulled out. It's true that he wrote. We have paper. We have records there that he wrote General Polisi Maden, who was the chief PNP, that supposed that case should be pulled out, and he will be the one to file the case because he has an airtight case against these people. So he filed that case in the DOJ. Eventually, that case was pulled out in Pampanga, and he filed a case against these people. Again, I was never a respondent on that case. No? And he filed it in DOJ way back in 2014. How come, if he said that he had an airtight case, how come that case was dismissed? But it's not going to be... on merit, based on evidence. But what were the terms? An aggravating circumstance be outweighed by... We're talking about the criminal case. Right. We're talking about the criminal case that he filed in the DOJ. Because he was so proud in saying that he has an airtight case. No? The question is, why was that dismissed? And why did he let that case dismissed? The big question here is, General Petrosanta issued a dismissal order. No, a dismissal order. He gave it to Camp Crame in 2014. The big question here, Carmina, is why was that not implemented way back 2014 when he was still there as the DIDM? The paper went back to the regional director March 2 of 2016, after 2 years. Why did they bring back that paper of dismissal to these people back to the regional office 3, where they could have implemented it by themselves and issued order from the national headquarters? When you were relieved of your duty, because this was happening when you were on a floating status, right? You couldn't have done anything. Of course, Carmina. You know, when you're floating, you should see in our organization, when you're floating, you're really all alone. Let's go back to Major Ray Dado. Why did he not place Major Ray Dado in the watch list? Major Ray Dado is never in the watch list. Until now, verification, this major is not in the watch list. I really don't know why, during the time we had held the chance, why he did not, why he's so mad also, and this person, bakit hindi niya linagay sa ano. So, again, alam niyo ba yung sagot doon at hindi niyo lang sinasabi? Because of, because of this code, and as you were describing, that's how it is in your organization. You know this person, do you know things about him that you're not telling us right now? That's who I am. Do you know things about him that you're not telling us right now? You're a journalist. You could probably talk to people, even inside our organization, who this guy is. Even when he was the regional director of Pro Cordillera. Probably you will see. You will probably see for yourself, no, who this person is. No, I would not let it to start from me. No, would you call him a man of integrity? Definitely not. Definitely not. No. Is it because of what he's doing right now? No. Even when he was in the active service, I'm sure. And I'm sure most of the people that he worked with would probably say same thing. Rick, we are, again, as I've said, we talk
about documents here, not on insinuations, not on allegations. Do you think that Mayor Magalong is a protector of rogue cops? Kayo na humusga. Napakalalim ng issue na to. I am encouraging you to do some researches din, study, be cautious, mindful, and be a careful observant. Now let's go back to the question. Alin ang nakakaawa para sa mga pulis? Alin ang mas kaiyahiya? Alin ang mas nakatulong at beneficial for the public interest? Hindi nga ba mas matindi ang nangyari kay retired General Albayalde dahil sa baseless accusation ni Kuya Benji? Ano sa palagay nyo ang masasabi ni Libayan dito? Siyempre tama pa rin. Dahil ang nag-iisang taong ultimately nagkakamali para sa kanya ay si Senator Raffy Tulfo lang. While protecting individual rights is crucial, exposing systemic issues serves the greater public interest. At yan ang bottom line, public interest. Pero ito, this is bad rep. Ano nangyayari sa mga pulis natin? Ano? Kanina mga kabatas natin, ang pinag-usapan natin, yung mga pulis daw, sabi ni Raffy Tulfo sinamahan daw yung mga seniors na magpatulfo. Yak! Hindi naman tama na syempre, i-judge din natin agad-agad yung programa ni Sir Raffy Tulfo. Kasi nga, alam nyo, yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda. No? Siyempre, may mga loopholes na kailangang ayusin, di ba? I hope matututo sila. And siyempre, nag-i-improve naman sa tingin ko yung kanilang programa, kaya marami pa rin ang nanonood doon. Di ba? Dapat talagang ipatulfo ang government agencies or employees na hindi kumikilos. Manya na habit, pinaghihintay mga tao, inuuna ang tsikahan bago ang serbisyo na mamamayan. Tama yan. Sa akin, okay yan. No? Bakit? Yung mga public service agencies na yan, mga public servants na yan, sa tingin ko okay lang naman. Na ipatulfo sila para kalampagin. Wala namang problema doon. Si JM the Great, sabi niya, ang maganda lang kasi attorney, matatawagan agad-agad ni Sir Tulfo ang matataas na posisyon sa gobyerno. Maganda rin yun, no? Ibig sabihin, nakakakuha agad siya ng sagot. Di ba? Yan talaga maganda yan. Freedom yan no? Freedom of choice. Ikaw ang pipili. So, kung gusto mo pumunta kay Sir Raffy Tulfo, walang problema, di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din Nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga.